Magandang umaga mga tol. So magbabahagi tayo ng konting kaalaman at malaki ang pakinabang. At doon naman sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pindutin nyo na lang yung subscribe button at pakilike na rin ang videos na to at pakishare na rin. Tayo ay baguhan pa lamang sa ating YouTube at ilang buwan pa lang tayo. So ito lang ang aking maibabahagi sa ngayon. So ito ay batay sa aking experience at kaalaman. I-share ko lang sa inyo kung bakit nasisira ang ating mga cellphone or mga gadgets. So, alam nyo ba kung bakit nasisira? So, sa hindi pa nakakaalam, ang unang nakakaalam kung bakit nasisira ang ating cellphone or mga gadgets ay ang factory or yung product maker. So, kung ano mang unit o brand ng unit ninyo, alam nila na masisira ang cellphone. Kasi sila ang may control. So kung hindi man masisira ang cellphone, hindi sila kikita, hindi bibenta, hindi na ulit bibili ang mga kliyente. So wala silang maging customers. So kailangan lagyan nila ng tagal. Pag dumating na sa ganong taon, sisirain at sisirain nilang pilit yan upang makabili ka na naman ng bagong unit. So ganito kung bakit nasisira. Papaliwanag natin. Lahat ng mga gadgets ay may key program. So, ang key program na yon ay kontrolado ng factory. Alam nyo ba kung bakit kontrolado nila? Dahil sila ang maker. Sila ang engineer. So, ibig sabihin, pag may engineer, so, generated. So, kaya nga tinatawag na 3G, 4G, 5G, kasi generated. So, isang machine ang ating mga gadgets na kailangan ng susi para gumana lahat ng program. At kahit anong application na ilalagay mo, ay mapapagana niya through developers. So, ganito yon. Bakit nasisira ang cellphone natin? At bakit maraming sinasabing na-hack ang program? Ang totoo niyan, hindi basta-bastang na-hack yan. Nakadak ang program nyo sa company mismo o sa product maker mismo. Ganito yon. Ito may sample na tayo. Ito yung pinakaunang phone ko na nadak ang program. So, ito ay isang matibay na ebidensya. Isa siyang Omega X Cherry Mobile. So, may resibo to mga tol. Hindi natin to ninakaw. Ito ay nabili natin sa Isimbikutan. So, buhay siya mga tol. Yun nga lang, hindi na natin siya magagamit. Kasi, bukod sa untouchable na, hindi na siya gumagalaw. Although gumagalaw siya ng kusa, pero iba na yung may control. So, pinapasok nila yung key program ng cellphone sa kanilang laptop or either cellphone din na mas mataas ang pagka-Android version. So, kaya niyang kontrolin yung mababang version. Ito ay Android version, Android 9. So, ganito mga tol. Pwede nating ireklamo or pailan ng kaso ang tindahan na nabila natin unang-una kapag nagkaroon ng ganitong problema. So kung gusto nyo rin naman na hindi na mag-file ng kaso, pwede nyong ireklamo pati ang company. Papalitan nila ng bago at ilulos nila ang key program. Nang sa ganon ay hindi na nila makikita pa ang cellphone mo at hindi na nila mamumonitor ang activity ng cellphone mo. So kahit magbukas ka ng kahit anong application, wala nang makakita. Wala nang makakabasa pang iba kundi ikaw lang. Ito ay legit na nadak ang program. So hindi natin siya nagamit ng maayos kasi sinira nila. Ngayon bumili tayo ng bago. Ang ginagamit natin ngayon sa paggawa ng videos na to ay Tecno. So ang halaga ng Tecno ay 3.5 lang. Ang halaga nito ay 399. So mas mura ang Tecno kaysa Cherry Mobile. Kasi nabili natin to halos kalalabas pa lang nito. So yun lang mga tol. So hindi natin to hahabaan dahil marami pa tayong gagawin. So, yung mga hindi pa naka-follow, like at share ng videos na to,
paki-follow at subscribe na rin ang aking YouTube channel at sana nakatulong sa inyo ang videos na to. So see you in my next video.